Hi, and magandang araw po sa inyo muli. At ito na naman tayo sa ating podcast, Walking to the Lights by Prover. The paranormal stories and wonders and mysteries and miracles, mga samot-saring kwentuhan na siya magbibigay sa inyo ng aral muli. At sa kwentong ito, sa ating episode 10, matutunghayan natin ang simpleng kwentuhan na may aral na nagpapaalala sa atin na huwag mong hintayin na maperwisyo ka ng mga hindi nakikita bago ka maniwala. Maaari sa kwentong ito pagtawanan mo, magkaroon ka ng sariling paghusga sa mga bawat na mapapakinggan mo sa kwentong ito. Pero paalala ko lang, sila ay kasama natin. Tayo'y namumuhay pare-pareha sa mundong ito. Again, ako lang ito, si Brover. At muli, may kwento ako sa iyo. This is your host, Brover TV. Ito na. Ito na tayo sa kwentuhan na ito. Naku na, may halong nakaka-excite na may kaba, may takot, at kung ano-ano pang pakiramdam na maaari na naman iba to ni Brover sa lahat na nakikinig at nanonood ngayon. So, paano ba nagsimula ang kwentong ito? Nagsimula ang lahat sa isang simpleng mensahe na aking kumparing Jom at isang malapit na family friend. Si paring Jom at kanyang sister-in-law biglang nag-message sa akin tungkol kay Nanay Yoli. Isang mensahe ang binasa ko. And then, sabi ko, magre-reply na ba ako agad sa message na ito? Or hintayin ko muna kung ano yung advice? Kasi yun ang ugali ko eh. Yun yung gawain ng mundo ng spiritual sa akin. Basahin mo yung message, then ako naman, naghihintay ako ng response sa mga spirit guide. And then, saan ako nagre-reply? Minsan mabilis, minsan talagang it takes an hour. And kahit nabasa ko na, parang may pigil sa akin or wag ka muna mag-reply. Parang hindi pa perfect timing, ganito. So ako sumusunod ako doon sa process ng spiritual. Pag sinabing kausapin mo na yan, harapin mo na yan. Kumbaga yun eh. Maaari sa iba hindi maintindihan yung ganong proseso ko. And ayun, siyempre, paumanin muna sa mga nakakaranas nung nabasa na pero walang reply. Huwag kayong maiinip kasi yan ay considered na blessing. Bakit ka mo? Siyempre, sa bawat response o reply ni Brover sa inyo, may paniguradong sagot yan at may paniguradong tamang kaukulang solusyon yan. Ika nga, dahil yan ay nanggagaling sa mundo ng spiritual. So back to my story again. Na-excite na naman ako. Napakwento na naman tayo. Dal talaga ni Brover. Anyway, back to my story. Balik tayo kay paring Jom at kay sister-in-law, kay Rogeline. Pareho sila nag-message same day. And so happened, sabi ko nag-reply ako. Saglit lang, kami nasa mall. We're having a dinner and pag uwi ko, sabi ko uunahin ko kayo. Maghaharapin ko kayo. Nag-message ako. Pero late na rin. And kasi yun ang advice sa akin eh. Hintayin mo yung tamang oras. We'll see. Parang gano'n. Then ito na nga. So napatanong ako kay Brother Jom, kay kumparing Jom yan. From Nueva Ecija, Cabanatuan sila, mga taga doon sila. Sabi ko, bro, ano ba nangyari kay Mami Yoli, kay Nanay Yoli? Ang unang message niya sa akin is, alam ko, Tito kasi tawag nila sa akin. Alam ko, Tito, nasa bakasyon kayo at busy po kayo. At marami po kayong hinaharap sa ganun. Pero baka sakali lang po, kung pwede niyo pong tingnan si Mami. Same thing ng message ni Rogeline sa akin na pwede niyo hubang tawasin
si mami ko, yan. Both of them, sinabi ko, yung rason ko na hindi ko agad magagawa, tapos nasa labas ako, and we're having a dinner. Pag uwi ko, we're going to talk about it or harapin ko kayo, parang ganun. So, just wait lang, sabi ko gano'n. So, yun tinanong ko, and then sinabi nga ni Jom na hindi makalakad po si mami dahil magang-maga po yung paa, namumula, sabi niya gano'n. Mula pa po nung ilang araw na, sabi niya, or simula nung nakarang araw, parang gano'n, ang nabanggit sa akin ni Jom. Sabi ko dyan, pauwi na rin ako, tinatapos lang namin yung dinner, and see you, sabi ko na sa kanya. So, drive ako. Tinapos namin yung dinner. Ganito ko muna siyempre sa asawa ko na, nag-message sila Ate Yoli at sila paring John. Yan. At si Rogeline sa akin regarding kay Ate Yoli at may nangyayari na naman kay Ate Yoli. Kasi yan si Ate Yoli, Soki yan eh. Yan. Maraming kwento yan sa mga kababalagan yan. Maraming ganap yan sa kanya kung tutusin. Pero ito lang muna, papya muna sa kwento ni Ate Yoli. Itong kwentong to ay nakahalaan talaga sa kanya. So, again, pagka-uwi ko, drive ako pa uwi. Pagdating ko, pahinga sandali, nagkape, and then, hinarap ko na. Sabi ko, Jom, call ako. Bigyan mo lang ako ng ilang minuto, and harapin ko kayo sa Ate Yoli. Asan ba kayo? Dito nasa bahay lang po kami dito sa amin sa may siya sa may Kabanatuan. Okay, sige, sabi ko nga. Sige, sabi ko nga sa kanya. Then, tawag ako. Pagtawag ko, ay ko, handa kayo ng ganito, maghanda kayo ng asin, maghanda kayo ng oil. The usual na kung paano ko tignan ng isang pasyente. May konti, ang guided spirit ko, may binubulong sa akin. Naku, makulit lang yan, pero hindi sadya. Sabi ko, sino? Sabi ko na sa kausap ko, spirit guide. Yung haharapin mo, bata yan. Sabi niya gano'n. So ako, nagkaroon na ako ng idea kagad kung ano yung haharapin ko. And naibulong na kagad sa akin eh. Nabanggit na kagad sa akin eh. Kung sino yung nilalang na yun eh. But usually kasi, pag si Ate Yoli yan, kadalasan, alam mo na, kapwa-tao, napasaway. Ayan. Pero this time, kakaiba. And sabi ko kay Ate Yoli, nandiyan ba si Lee? Ayan, speaking of Lee, yun yung anak niya. Ayan. Ito open vessel to. Isang pitik ko lang, isang ganun ko lang. Pasok kagad yan. Pasok sa banga kagad yung tatawagin ko eh. Spiritual man o tao or kung sino man yung gumagambala sa nanay niya. Laging siya okay, si Lee. Kasi madali siyang pasukan, madali siyang kausapin, madaling, alam mo, mag-manifest sa kanya. Kumaga, ayun na. Tara, harapin natin, sabi kong gano'n. Finally, sabi ko kay Lee, handa ka na ba? Nandiyan na ba si Paring Jom? Di biro ako ni Jom. Ready ka na, Paring Jom? Ang manggagamot sa Nueva Ecija. Yan, sabi ko si Paring Jom. Sabi ko gano'n, narinig ako kung gano'n. Tawa lang siya, tawa lang. Then sabi ko, sige, kasapin na natin yan, Jom. Ano yung hawak mo? Susi ba yan? Ano yung hawak mo sa kanya? Tara, gamitin na natin yung hawak mo. Pagtingin ko, rosary. Sige, ganito. Rosary yung hawak mo. Magpahira mo na ng asin yan, ng oil. Sabi ko gano'n. At basbasan na kita. Sabi ko. And then after ko siya mabasbasan, pati yung hawak niya. Sabi ko kay Lee, ready ka na? Sabi ko sa kanya. Yes, Tito. Alam mo na. Sabi ko sa kanya gano'n. At pag gagawin natin, wala nang iba, ikaw lang nandyan. Sabi ko, ikaw lang yung pinakamabilis na pasukan eh. Sige na, sabi ko, pigit ka na. Isang tawag ko lang, sabi ko, munod lang ako. Tari, taso dyan, sabi ko ganun. By the way, mamaya, madidinig niyo discussions and I'm going to share you yung actual video
mapapakinggan niyo yung usapan at yung kwentuhan natin tungkol dun sa pinaka-actual na pangyayari. So anyway, ayan na, sabi ko, nandiyan na yan, Jom. Idikit mo na yung hawak mo yung rosary. Pagkadikit pa lang ng Jom sa may paanan, aray. Ngayon na, ang liit ng boses. Ako may idea na ako kung ano yung haharapin ko. Si Jom wala pa siyang masyado Pero marami na siyang na-encounter or kasi siya yung madalas na silang dalawa mag-asawa, si Lee at saka si Jom mag-asawa yan. And silang dalawa yung madalas na pag may sakit si daddy nila o yung kapatid nila, and ayun na, may balabakang storya na naman pag mga ganyan. So, itong malit na boses, aray, sabi niya ganun. Masakit. Noong una, parang hesitant pa. Sige, magsalita ka, sabi ko na. Usap tayo, sabi ko na. Ano ba nangyari? Ano ginawa mo? Anong nilalang ka? Tinatanong ko pa rin. And hindi ako basta-basta mamamarusa ng sigad-sigaran or kasi sa kanya. As much as possible, ang ginagawa ko, isang malaking paalala lagi ang aking ibinabahagi dun sa sino man yung nakasalang, and mahalaga kasi yun na dapat maintindihan ng spiritual na yun o yung taong yun or ano yung ganap niya, ano yung mali niya, and bakit kayo binibigyan ng importansya yun. Kasi doon pa lang, ma-assess mo na at maunawaan mo yung sitwasyon na binabato ng pangyayari o yung ganap. And matitimbang mo yan. And ang taas naman sila yung huli magdidesisyon kung anong ganap. Basta umaaray na sila yan. Nagsalita na yung munting boses. Aray. Ganap. Ano ba ginawa sa'yo? Sabi ko. Ano naman ginawa mo rin? Sabi ko sa kanya. Nagsabi yung kausap ko. Anong uri ka? 20. Actually siya. Malit na boses. Sabi ng spirit guide sa akin, paunang bati niya kagad sa akin is, bata yan. So ako nagkaroon na ako ng, oy teka Jom, sandali. Hinay, Jom. Sabi ko kay parang Jom, huwag mo masyadong igalaw niya yung idinikit mong rosary, masakit yan. Sabi ko, kausapin natin. Sabi ko, isip-isip ko, makikipagkwentuhan to sa akin. Isasal-isay niya o ikukwento niya yung eksaktong ganap o ginawa sa kanya at the same time kung ano yung parusang ginawa niya rin sa tao. Yung kwento niya na kung paano siya nasaktan at kung paano siya gumanti. Parang gano'n. Sabi ko gano'n, anong uli ka? Hindi. Sabi niya, hindi. Anong kulay? Pero even though alam ko na, tinatanong ko pa rin kasi ang pagtatanong sa mga nilikhang yan ay tandayan na pakipagkasundo, pakipagugnayan na karamihan hindi alam nung iba na kung di nila, iba yung process ng pag-assist nila. Agad labang agad, parusa agad. Yung iba ganun Sana lang bigyan niyang consideration minsan. And kung hindi naman kailangan parusahan or managot sa batas ng spiritual, kausapin na maayos. Kasi coexisting yan. Unang-una, sabi ko nga doon sa duwende, hindi sadya ng tao na masaktan ka, masanggi ka, mabuhusan ka, or what. Unang-una, hindi ka naman nakikita. Yun ang paliwanag ko doon sa kausap ko sa duwende. Tinanong, ano pangalan mo? Betcha. Sabi niya gano'n. Anong kulay mo? Puti. And then, sabi ko, puti ka? Tapos bakit ka nananakit? Sabi ko gano'n, hindi mo ba alam ang batas? Ilang taong ka na? Nung tinanong ko yun, alam ko ng bata kasi. So ako, nilawakan ko yung process ko, yung kaisipan ko at the same time. Bata yung haharapin mo. Kumbaga parang tao yun Nakakatanda ka, huwag kang pumatol sa bata. Alam mo yun, bigyan mo consideration. Kumbaga, ganun si brother. And
madalas ko 'tong pinapaalala sa mundo ng spiritual na sinasabi ko sa kausap ko kay actor, sabi ko kay Jom, "Oh, hinay-hinay, huwag mo namang galawin yan, masakit yan. Huwag mong galawin yung krus, sumisigaw na." Sabi ko ganun. "Okey na, okey na, okey na yan, kausapin natin. Makikipagkwentuhan yan," sabi ko kay Jom. Tinanong ko, "Paano ba nangyari? Ano ba ginawa sa'yo?" Sabi niyang gano'n. Eto nga nakaupo na lang nga ako dun binuhusan ako. Sabi nung duwende na bata, "Ano bang binuhos sa'yo? Ano bang ginawa sa'yo?" "Binuhusan ako." Sinasalaysay niya, "Ng kanin." Sabi niya gano'n. Saka nung "Ano ba ginawa mo?" Sabi ko sa kanya, "Tinapakan ko." Sabi nung duwendeng gano'n, kami natatawa kami in the sense, alam mo yung parang batang musmos na talagang, alam mo yung parang tao, as in tao na kaharap mo lang na ganyan. Ako kaya naging kwentuhan namin parang tsismisan or alam mo yung parang, "Oh, sige nasaktan ka na, pasensya ka na," ganyan. Gano'n yung conversation namin, hindi heavy yung pagalitan, ganyan. Pero at the same time, I'm giving some lesson to the young ones, itong batang 20. Sabi ko, "Hindi pa naituro sa'yo ng magulang mo yung batas ng espirituwal? Kasi putiki, supposedly hindi ka dapat ganyan. Wala kang alam sa batas ng espirituwal." Sabi ko sa kanya, "Hindi naituro sa'yo?" "Hindi, hindi." Gumaganon siya, "Hindi daw." Asan ang nanay at tatay mo?" Yun yung mga patanong ko sa kanya. "Wala, nanay lang." Sabi, "Asan tatay mo?" Sabi ko, "Wala, nanay lang." Sabi niya gano'n. "Asan nanay mo?" "Doon, kapitbahay." Alam mo yun, naisip-isip ko, aba, nasa kapitbahay, anong ginagawa? Nakipagmamarites na, tsismosa rin na. Sabi ko, may mga gano'n din talaga, no? Sabi ko gano'n. And sabi ko gano'n, sige tawagin mo yung nanay mo. Nasa kabilang bahay. So, sabi sa'kin, malayo. Sabi ko, "O sige, sige." Sabi ko, "Lumabas ka diyan, kausapin ko ang nanay mo, tatawagin ko." Sabi ko gano'n. Tapos prior that, sabi pa nung isang anak ni Ate Oli, si Rogeline, sabi niya, "Ano inipit mo?" Sabi ni Rogeline na gano'n. "Alimasag ba yan? Alimasag?" "Oo, alimasag." Sabi niya, sabi ni Ro, napagano'n siya na parang nagulat siya. "Oo nga kasi Nay 'no, 'di ba nung kumain tayo, kumain ka ng alimasag." Ganyan. Sabi niya gano'n, "Oo nga." So sabi ko, "Sige tanggalin mo yan, tanggalin mo yan." Sabi ko, "Tanggalin mo na yan inipit mo." So pati yung paghawak niya, as in bata talaga Ito yung paa, parang ito yung paa, dahan-dahan, gaganon niya. Inaalis niya dahan niya, pati yung kilos ng kamay niya parang ang mahinhin na maingat na inaalis, hinihipo. "Alisin mo na yan, tanggalin mo yan." Sabi ko gano'n. "Kailan 'to gagaling sa'yo?" Mamaya, yung batang duwende, ang pakiramdam ko, sabi ko, medyo pilyo. Kasi tipikal na duwendeng puti na medyo makulit, pilyo, ganyan. Kasi bata So, kumbaga parang sa edad niya, parang yung mga bata sa lansangan, alam mo yung mga bata naglalaro na makukulit, na minsan lahat parang sa sobrang pagwa-wonder, alam mo yun, may talagang sadyang likas din na may kakulitan, parang gano'n. Sabi ko, sige, naunawaan ko naman, sabi ko gano'n sa kausap kong spiritual. So, hinahanap ko yung tatay, wala yung tatay, nanay lang daw. Yung nanay ay nandun sa kapitbahay at nakikipagkwentuhan sa isip-isip ko. Kinikwento rin sa akin ng spirit guide ko. Nandun nakikipagchismisan. "Sige, tawagin mo na lang." Sabi ko gano'n. "Papuntahin natin, papasukin natin." Tinawag ko. Pasok. Sabi ko gano'n. Pagpasok nung nanay, tumitingin muna, nakikiramdam. Parang, teka, bakit ako nandito? Anong nangyayari? Ano ganap? In short, dun pa lang sa pagtawag ko sa kanya, gulat na gulat siya kasi wala siyang alam, wala siyang idea. So, pinaliwanagan ko. "Sino yung anak mo?" Sabi ko sa kanya. "Ikaw ba yung nanay ni Betsa?" Ganyan. Sabi ko, "Ano pangalan mo?" Sabi niya, nagtatanong kami. Luding." Sabi niya, parang pagkakadinig ko is Luding o Luning, pero sounds like na gano'n. "Ikaw na ba yan?" "Hindi, si Betsa pa yan," sabi ni John.
Hindi. Si ano na yung nanay niya. Sabi ko, si ano, nanay niya na yan. Iba na yung boses. Sabi ko, from tonong maliit na boses, nag-iba. Ano parang nag-matured yung boses. Parang paalala siya, ako si Duding. Parang yan, nanay ni Betcha. Alam mo ba kung ano yung ginawa ng anak mo na merwisyo? Sabi ko gano'n, tas puti kayo. Kasi hindi mo pinapaliwanag sa anak mo yung batas ng espiritual na dapat hindi kayo mangambala ng tao. Huwag kayong mamarusa o magbigay ng perwisyo o sakit sa tao. Kasi unang-una, hindi kayo nakikita ng tao. Di naman lahat ng tao ay gifted. At the same time, makikita kayo. Parang yun yung ipaliwanag ko sa kanya. So, humingi ka ng tawad sa ginawa ng anak mo. Kaya Ate Yoli, hingi ka rin ng tawad. And magkapatawaran kayo at the same time. At the same time, sabi ko, may nagawa ka rin. Nagbuhos ka sa garahe. Sabi ko, saan banda yan? Sabi yung tinatanong nila. Sabi ko, doon yan sa may sasakyan doon sa parking. Nandun sila. Doon nga nangyari. Eksakto kanina sinabi ko na lugar. Doon sa may iskinita. Doon sa may parking na sasakyan. Sabi ko, nandun sila. Sabi ko nga namin. And hindi na sinagot sa akin ng spiritual, sabi niya. And then sabi niya, ano yung binubulong mo? Sabi ko sa kanya. Kasi siya kuminan patawad. So may sistema pala silang bago na pag humihingi sila ng tawad o paumanhin sa tao or what, may binubulong sila na tanging kung sino yung may gift or may kakayanan sa frequency o vibration, doon sila nagkakaintindihan. So naintindihan. Ano una, hindi ko magets, hanggang sa pinaliwanag sa akin ng spiritual. Anong ginagawa man, yung binubulong mo, tinatanong ko siya gano'n. Kasi baka na naman, mayroon na naman panibagong dasal o anything na, alam mo yun, parang hindi maganda. Pero sabi sa akin ng spirit, hindi. Okay lang yan. Humihingi na ng tawad yan, sabi sa akin. Tapos klinarify ko kay Aling Luding doon sa nanay ni Betcha na okay na, nagkapatawaran na, nagkaintindihan na kayo. Sa isip-isip kong and then, Nay, sabi mo, disiplinahin mo yung anak mo ha. Sabi ko, kung ako, pabigla-biglang manggagamot or baka nadali ko yung anak mo, sabi sa kanya, napakabata pa ng anak mo, sabi ko, huwag mo akong hinahayaan ng ganyan. Alam mo yung, habang nakikipagkwentuhan ako, dun sa nanay ni Betcha, itong munting 20 na 8 taong gulang, alam mo yung mararamdaman mo yung pagiging nanay niya nung ni Aling Luding. At the same time, mararamdaman mo rin yung sitwasyon ng bata. Alam mo, parang musmas na bata na may kakulitan na nagkamali. Alam mo yun, bilang tao, parang tao rin yung kaharap mo eh. Na huwag kang pumatos sa bata. Parang ganun yun eh. Huwag mong saktahan, huwag mong pagsabihan ng sobra-sobra or what you, at the same time, yung process ko, sa isip ko, may magulang yan. Yung magulang ang kausapin mo. Kasi ganun, yung magulang ang magbigay ng tamang kaparusahan or pagdidisiplina sa kanyang anak mismo. So yun ang tamang process. And itong aral na ito, very applicable sa mga katulad natin. And nakakatuwa in the sense of, sa mundo nila, halos parehas na parehas. Na may anak, may magulang, may ganong sistema, may sariling batas, may sariling kaparusahan. Alam mo yun, sa kwentong ito, sa munting duwending itong na si Betcha, kahit ako mismo, may natutunan ako at the same time, may naibahagi din ako sa mga tao nandoon sa eksena yun. And ang nakaka-amaze is, hindi maliban doon sa chismisa ng nanay sa kapitbahay, no? Maliban doon. Ang nakakatuwa kasi, nasunod.
nasunod yung bata na kailan mo aalisin yung sakit na yan? Kailan gagaling? O sige, tanggalin mo. Mga nasunod din sila. And alam nila yung antas ng spiritual na ikaw, mas may mataas na uri ng spiritual. And mga napapakiusapan sila. Sabi ko nga doon sa kakwentuhan ko kay Jom at sabi ko, kahit yung sa asawa ko sinasabi ko rin, kahit sa iba, na minsan, ang spiritual, sa mundo ng mga spiritual na hindi nakikita, mas madali silang kausap. Kasi sumusunod sila sa napapag-usapan at meron silang isang salita. Ano mo yun na, pag sinabing ganito, ginagawa nila. Alam mo yun, marunong silang tumupad sa napag-usapan kumpara sa tao na mahilig mamerwisyo o ano may ginagawa minsan o yung mga namemerwisyo. Mas madaling kausap yung mga yan, yung mga nilalang na yan sa mundo ng spiritual. And ang kinagulat ko pa na nakaka-amaze, si Ate Yoli, yung kanyang pa, sinend sa akin yung picture namumula yung daliri sa paa. Talagang parang nagsusugat na halos at hindi siya makalakad. Pero nung tinanggal ng bata yung alimasag na inipit niya doon, tinanggal ni Betcha yung mga orasyon o yung dasal niya o pamarusa niya doon kay Nanay Yoli, yung ipit ng alimasag tinanggal niya, yung napamumula, yung masakit na parte tinanggal niya. In short, binawi niya lahat nung ibinato niyang kaparusahan dun kay Ate Yoli. Ang nakaka-amaze, pagkatapos ng usapan at pasuyo, biglang naglakad si Ate Yoli. Alam mo yun, Ber, nakakalakad na ako. Oras mismo naglakad. Ay, yung si parang Juma saka si Lee, no, ibinalik ko na rin. At si Rogeline, nakita nila yung nanay nila na naglakad talaga. Oh, sabi niya, okay na ako, Ber. Naku, salamat talaga. Naghahagan. Tapos prior that, bilang pasasalamat, sabi ko dun, sige, dahil marunong kang tumupad, Betcha, bibigyan kita ng parang alay o bilang pasasalamat. Sa akin yun, hindi para iba pa yung spiritual ko. No. Yun ay parang gantimpala para sa akin at pasasalamat sa pagtupad niya. Kasi mas yan Parang ito yung mali mo, itinama mo, may reward ka. Parang yun sa akin Yun yung ganun sa akin Kung may natutunan ka sa pagkakamali mo, huwag mo na ulitin. At the same time, may natutunan ka, ginawa mong tama yung mali mo, eto this time, para kay Brother, eto gantimpala mo. So sabi ko, ano gusto mo? Paalalaya pa. Pabibigyan kita ng alay, parang gano'n. Gusto mo ba ng candy? Aba, namili talaga. Ilang piraso gusto mo? Nagbilang, 5. Tapos nakikiti siya, 5. Like gano'n. Anong gusto mong candy? Yung pula raw, yung candy pula. Ayan. Familiar kayo din sa candy pa. Ako familiar ako din sa candy to kasi mostly ito yung pinakamurang candy nung kabataan mo, no? Masarap naman siya, lasang cherry, alam mo yun. Yung candy pula, alam niyo yung mga nilalaro naman. Kasi si Betcha, babaeng batang duwende na puti. So, gusto niya yung candy pula. Kasi yung candy pula, parang siya may tinta na yung ginagawang lipstick, na ginagawang sa pisngili na pinapahid na pulang-pula. Sabi ni Jom, ilan ang gusto mo? 5. Sige, pabibigyan kita dyan. Sabi ko, Jom, bigyan mo siya na ganito. Doon, lagay mo doon. Saan nilalagay, Betcha? Tapos tinuro ko, doon dito sa may parking, doon sa parang eskinita, doon sa pinaglalagyan ng mga sasakyan. Sabi ko gano'n, doon mo ilagay, sabi ko kay Jom. Okay na yan, sabi ko. Nagkasundo na kayo, nagkapatawaran na kayo. The stories end, sabi ko gano'n, okay na. Ayos na. And that's the blessing, sabi ko gano'n, na naunawaan ng tao sa mundo ng spiritual
may kailangan may pag-uusap ng maayos hanggat maaari. Importante yun na may pag-uunawaan coexisting, kumbaga, na mamuhay ka rin sa mundong ito o sa bahay na ito, ako rin bilang tao. Dahil ako ang nagmay-ari ng lupa, so, o ng tahanan, ikaw na nakatira dyan, matagal na rin. So, parehas tayo, makinabang, coexisting, tayo mag-away. Parang ganun yung tinuturo ko in both party. And sabi ko nga, at the end ng story nito, sabi ko nga, meron na nakabalot na pag-aaral na sabi ko nga, maaari mong pagtawanan, kutsain yung kwentong ito. Pero huwag mong palagpasin yung aral na nababalot dito. Sabi ko nga nun. And ayun na nga, naging maayos si Ate Yoli. Right after nung tinanggal ni Becha yung lahat ng dinasal niyang hindi maganda at yung nilagay niyang ipit ng alimasag, inalis na rin niya. And eventually, nakapaglakad na si Ate Yoli. And thankfully si Taas na nabigyan tayo ng kakayanan sa ganitong klaseng bagay. And I love to share my gift at the same time. Nakakatulong. Pero yung mga isang video ko lang yun na ginawa namin. Is a long distance healing technique or yung process na yun. Parang long range kung tawagin. And it makes sense. It makes sense na nakatulong. Ano ka ano? Duwending ano? Puti. Bakit ka nang ganyan? Anong ginawa sa'yo? Nakaupo lang ako eh. Nakaupo ka lang. Tapos? Tapos nagis kong galing masakit. Sino may gawa sa'yo? Yung matanda. At anong ginawa mo? Napakan ko. Napakan mo, ayun. Duwendeng puti ka. Bakit mo nagagawang mamerwisyo yan na babatas natin ngayon sa espiritual? Paalala ko sa'yo, hindi ganyan. Ilan taong ka na? Bata. So sige, hindi pa nauunawaan yung batas. Papaalala ko sa'yo ha. Ang mga puti, hindi na memerwisyo. Hindi ba tinuro sa'yo na magulang mo yan? Hindi. Ha? Sige, pawiin mo yung sugat na yan. Yung pamamagayon, tanggalin mo. Sige na. Aplusin mo yung paanon. Tanggalin mo. Sumunod ka. Kabata-bata mo. Oh. Namemerwisyo ka. O, tanggalin mo yung ginawa mo. Sige. Papalitan mo, yan ang paa. Dahan-dahan ha. O, yeah. O, mo, alam mo kung saan mo nilagay, oh. Ano nilagay mo dyan? Sipit. Sipit. O sige, tanggalin mo yung sipit. Tinapaka mo lang, sinipit mo pa. Asan ang magulang mo? Usapin ko tatay mo. Nanay. Nanay, o sige kay nanay mo, tawagin mo si nanay mo. Ano pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Leche. Beche? Beche. O tawagin mo si nanay. Nanay ano? Ano pa ang nanay mo? Ding. Ludeng. Luding. O si nanay Luding, tawagin mo. Nanay Luding, pasok ka nga dito nanay Luding, kausapin kita. Wala. Wala daw po. Nasaan? Nasaan daw? Sa kabila. Saan kabila? Ang bahay. Saan bahay? Doon. Kapit-bahay nila? Sige, sabi mo, tinatawag ko. Lumabas ka dyan, dali. Tinanggal mo yung nilagay mo. Sigurado mo ha? O sige, kailan to gagaling? Mamaya. Mamaya daw. Agad-agad ah. Gusto ko agad-agad. Sige, bibigyan kita ng candy. Sumunod ka. Ayoko na may merwisyo. Tandaan mo yung utos ko sa'yo. Kilala mo ako. Alam mo yung uri ko. Ang engkanto, ang duwende, lalo na sa puti, hindi na may merwisyo. Tandaan mo yan. Tandaan mo hanggang sa paglaki mo ha.
Sige, tawagin mo si Nanay Luning. Pasok ka dyan, Nanay. Pasok. Nanay. Si Roberto. Namemerwisyo yung anak mo eh. Michay, pangalan ng anak mo? Betcha. Betcha pa. Hindi, si Betcha yung anak niya. Si Nanay Luding yan. Siya daw po si Betcha. Sino ka? Sino ka? Luding. 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 Si Luding yan. Ba na nga yung boses eh. Alam mo ba yung namerwisyo yung anak mo? Puti ka? Puti kayo? Hindi ba tinuro sa anak mo yung batas ng spiritual? Ituturo mo ha. Para hindi kayo napapahamak. Kabata-bata ng anak mo, 8 taon, namemerwisyo ay puti siya. Ang puti ay hindi namemerwisyo. Batas yan. Naintindihan mo? Humingi ka ng tawad sa taong ginalaw ng anak mo at pagsabihan mo yung anak mo. Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad, sabi ko. Sumunod ka. May binubulong. Ano binubulong mo? Ano binubulong mo? Tawad. Kailan to gagaling? Ate Yoli, humingi ka rin ng tawad sa kanila kasi nakapermisyo. Kasi natapunan kita. Sorry. Yung anak niya, Nay, Ate Yoli, yung anak niya. Bangitin mo yung pangalan. Betcha, huwag mo kami binibigyan ng sakit. Tawad sorry. Magkaayos kayo. Susunod, wag makikialam sa tao, ha? Turo mo sa anak mo. Ano binibilang mo? Tatlo. Anak. Tatlo anak mo. Ano pa ang mga anak mo? Asaan mo? Si Betcha, sino pa yung dalawa? Nugnog. Nog-nog, o sino pa yung isa? Ninga. Nga, andyan sila lahat sa likod, magkakasama sila. Sa. Sa kabila. Wag na kayo nakikialam, ha? Tiyan mo, kung ako naging sa inyo, naging malupit ako sa iyo, baka nadali ko yung anak mo. Ingatan mo yung anak mo, ha? Wag na memerwisyo ka mo sa tao. Ha? Ituro mo. Pangilan mo bang anak yan si Mecha? Pangalawa. Pangalawa daw po. Pangalawa. Sige, lisanin mo to. Sabihin mo, kausapin mo yung anak mo, ha? Wag nakikialam sa tao. Ang tao, hindi kayo nakikita. Kaya wag kayo ha? Sa mundo ng mga tao. Kausapin ko yung anak mo. Sige, kausapin ko yung anak mo. Paumanhin sa'yo, umalis ka na dyan. Ayan na nga. Di ba? Yun yung sinasabi ko. At the end, sa istorya ng kwentuhan nito, maaari mong husgahan, maaari mong pagtawanan yung mismong video, malumit ng boses, yung puti daw. O kaya, nagbago yung boses, lumaki. Ano yun? Dali naman gayahin yun eh. Ikaw, kung di ka naniniwala sa ganitong process, nasa sa'yo yan. Pero ang pinakamalaking aspeto rito, isang malaking paalala sa'yo. Sa mundong ito, hindi lang ikaw ang nakatira. Maaaring iba yung paniniwala mo, maaaring iba yung pananaw mo sa ganitong aspeto ng spiritual. Pero one thing for sure, ang pakiusap sa'yo, huwag mong kutsain, pagtawanan, gawing katawa-tawa yung mga kwento ng spiritual, lalo na pagdating sa mga ganitong nilikha, mga duwende, tikbalang, kapre, nuno sa punso, at kung ano-ano pang mga laman lupa. Kasi sila, mas naunay na muhay sa'yo rito for sure. And tayo, pare-pares tayo nandito sa mundo. And pinaka-aral dito, as I said, huwag mong kutsain, huwag mong gawing katawa-tawa. Kung may mga taong nagkukwento at nagbabahagi nito, isa lahat, huwag mong husgahan yung taong nagkukwento. Uy, guni-guni mo lang yan, nasisiraan ka na ng bait, ayan ka na naman. May mga ganyan tipo na salita, diba? Nahaning ka na naman, may sapak ka na naman. Ano ba tinik mo? May mga ganyan, may mga tropa mo, diba? Ang ganyan biro.
Kasi may tenga ang lupa, pati ang hangin, na madidinig ka maaari ng mga spiritual. At kung wag mong hintayin, ikaw mismo, ikaw na nakikinig at nanonood, maaari isa sa mga miyembro ng pamilya mo, no? Pagsabihan mo, hanggat maaari, respeto. Respeto ang boundary natin sa mundong ito. Nakamalagi yan. Paalala mo, uy, magtabi-tabi po naman kayo. Magtabi-tabi po naman kayo sa paligid ninyo kung may ibubuhos ka. Kasi kadalasan, ang mga nilikang nito, kung ano yung ibinuhos mo, siya rin ang gagamitin sa'yo para bigyan ka ng kaparusahan. Totoo yan. Kung saan mo sila tinamaan, let's say, tinamaan mo yung paa nila, doon ka rin titirahin nila. Kung tinamaan mo yung kamay nila, o nasang gimilikuran nila, yun din ang gagawin nila sa'yo. Kumbaga, ang sistema ng mundo ng spiritual, pag sila na nagagambala o nasasaktan, parang salamin yan. Mirroring ang tawag. Kung saan mo ako dinali, doon din kita dadalihin. Doon din kita tatamaan. Di ba? Pag ako, binato mo, at kung saan ako tinamaan ng binato mo o binuhos mo, yun din ang ipapalasap ko sa iyo. Ganyan sila. Ayan na, nilalantad ko na sa inyo, ibinabahagi ko na sa inyo yung isang sistema nila sa mundo ng spiritual. Kadalasan yan, yung mga laman lupa, engkanto, o yung mga tinatawag natin mga duwende, no? Sila yung mga kadalasan na pag tinamaan mo, ginambala, same thing ano yung process mo, yun din ka rin tatamaan. Kung binuhusan mo ng mainit na tubig yan, ang mangyayari sa'yo, kung tinamaan mo sa paa yun sa binti, ang paa mo para rin namaltos o yung parang mamasok. Oh. Ganun yun, yung parang alam mo, binuhusan ka rin na mainit na tubig, ano yung manifestation, magsusugat yan, mamagayan, mamumula yan. O parang lolobo pa yan, there are times na magtutubig, parang magbiblister, may ganun. Kaya ikaw, huwag mong hintayin na ikaw naman ang sumalang sa ganitong klaseng kaparusahan bago ka maniwala na may ganyang mga nilikha. Yan, paalalang malaki yan sa inyo, sa lahat na nakikinig at nanonood ngayon, ang aral ni Brobel na ito ay isang malaking bahagi na dapat yung matutunan. Nasa sayo yan, desisyon mo yan. Kung mananatili ka na makinig sa akin, salamat. Kung hindi naman, ikaw ang bahala dahil ikaw rin naman ang aani. Pag ikaw dumating sa point na ikaw na yung mismo ang siyang maging pasyente o ikaw na mismo yung mabigyan ng kaparusahan sa kapabayaan mo. Okay? Managot ka and that's it. Kumbaga yan yung aral, no? Kumbaga yan yung parang equivalent. Minsan sinasabi pa nung karma yan. Alam mo yun? Para sa akin, napakasimple lang kung totoo sir. Huwag kang mamerwisyo para hindi ka maperwisyo. Maniwala ka, kasama natin yung mga yan, nakakapag-iingat ka. At the same time, nakakaiwas ka rin sa disgrasya. And sa akin, ang hatid ko ay isang aral, hindi isang pangamba, pero mabigyan ka ng guide, no, na may mga ganyang aspeto. At marami ng mga ganyang kwento, hindi lang si Ate Yoli o ang pamilya niya na may ganyang tema ng kwento. At iisa pa lang yan si Ate Yoli sa nakaranas na mga ganyan. Marami po kwento si Robert patungkol dyan. And in fact, yung salitang tabi-tabi po, makikirahan po, ay isang aspeto yan sa mundo ng spiritual. Kumbaga yan ay isang magic word para kung ang tamaan mo man sila, nagpasintabi ka. So kasalanan na nila pag hindi sila tumabi at tinamaan mo sila. Yan isa sa mga magic word na ika nga. Sabi nga sa isang pinabasa ako, ito pa, naku, ito kadalasan eh. Mag-iinom ka ng kasama ang tropa mo and then bigla kang iihi kung saan nagmamadali ka pa. What if kung may tinamaan ka to?
What if sa pag-ihi mo yun, sa pader, sa puno, sa kanal, meron pang nakatunghod dun sa nakatingin sa'yo. Di nakita pa yung mga kung hindi dapat makita sa'yo, di ba? Ano na, naihian mo, hindi yari ka, doon ka tinamaan sa private part mo, di ba? Na lumaki. Alam, iba yung lumaki. Alam mo yun, na hindi dapat lumaki. Ang pagtapos sa'yo, nakaihi ka, nakabuhos ka. Di ba? Huwag mong kaligtaan yung magic word. Sabi nga ng isang kwenta, naalala ko itong kwento, nabasa ko rin ito, nakita ko rin sa social media to eh. Binento ko rin ito. At pag naalala ko to, it makes sense. Kasi ang kwento is, nag-inom, nalasing, yun nga sinasabi ko. Umihi doon sa puno. Meron palang nakatira doon. Mag-ama. Habang umiihi siya, may tinamaan. Sabi nung anak, Ay, ano to? Para saan ano to? sabi nung nilalang na yun. Teka ka na sandali. Tingnan na. Baka bigla magsalita ng magic words. Ano yung magic words? Napaisip ako. Pag gano'n ko ng face, yung magic word nakita ko. Tabi-tabi po. Sa ibang, alam ko sa Pangasinan, o sa ibang, may mga, sa mga Ilocano, meron silang ibang salita eh. Hindi ako ganun pamilyar eh, nakalimutan. Pero yung asawa ko, alam niya eh. Baro-baro ipo yata yun. Or what, I don't know what's eksaktong salita. Correct me, no? Paki-comment. And sabi ko nga nun, totoo nga. Totoo. Na yung magic word na yan, na tabi-tabi po, makikiraan po, ay may rason na kailangan mong sabihin, lalo na kung di ka pamilyar sa isang lugar. Kasi yun ay bilang protection mo. Protection mo sa mga hindi nakikita. Kung napadaan ka, o may ginawa ka, pagbuhos mo or what, pagsalita ka ng tabi-tabi po, makikirahan po. Pag tinamaan mo yan, sila, as I said, hindi mo na kasalanan yun. Kasalanan na nila at hindi sila tumabi. It makes sense. May judgment sila, in short. May judgment sila. And doon dumedepende kung paano kanila tatamaan o paano kanila pamamarusahan. Ano mo yun? Pero kung may nagsalita ka lang password na ganyan o yung magic word na tabi-tabi po, excuse ka na. It makes sense, ika nga. It makes sense. And mahalaga pala yun. And ayan, panibagong aral. Huwag mong kalimutan ang salitang tabi-tabi po. At yan, ang isang kwento ni Robert sa episode 10 na ito, pinamagatang tabi-tabi po, makikiraan po. Ito muli si Robert, isang magandang kwentuhan muli. Ang aking hinatid sa inyo na nag-iwan sa inyo ng munting aral. And I hope gamitin niyo po yan. Again, maraming salamat po sa inyo at nanatili kayo nakinig sa kwentuhan na ito. So again, ito lang tayo sa ating podcast, Walk Into the Lights by Robert, the Paranormal Stories and Wonders and Mysteries. Ayan, again, maraming salamat po. Ito muli si Robert. Nagsha-shoutout muli sa lahat na nakikinig at nanonood ngayon. Shoutout sa inyo sa pamilyang Beltran, Kim, and Macy. Yan. And sa aking idol, Sir Nick. And sa lahat na nasa Discord, shoutout po sa inyo. Madam C, shoutout po sa inyo kila kay Ja, kay Johnny, and kay Sir Rigor. And then sa iba pang nandoon, yan, maraming salamat po sa inyo and kila Lady K and siyempre yung sa mga dumalaw kay Robert sa tahanan namin, maraming salamat po sa inyo sa lahat na sumilip sa aking tahanan at hinarap ako at namasyal sa akin and tayo nagkita-kita. Siyempre, shout out sa magkakapatid yan, kay Mark, kay Micaela, ayan,
kay Michelle, anak ni Michelle to eh. Ayan, hi po sa inyo at napaka-blessed ng mga anak niyo. Ayan, may sarili silang kwento sa susunod. Baka sakali, magawa natin ng kwento ng dalawang magkapatid na ito na naglakbay. And ayan, hindi ko na i-spoil yung kwento. Nadudulas na naman sa buhay, Robert. Sa dami ng kadaldalan. Ayan. Dito muna tayo sa ating episode 10 na pinamagatang Tabi-tabi po, makikiran po. Yan ang kwento ni Ate Yodi at ang munting vending puti na si Betcha. So again, nag-iiwan ako sa inyo. Makilaan at magsalita at huwag kalimutan ang magic point na tabi-tabi po ako yung nakikira. Maraming salamat po again at tuloy si Robert. This is your host, Robert. Bye-bye!